Hi fam, this is Ivy Shan, and I'm here to give you some tips and advice on how to survive here in Australia with your family. So please do watch, follow, and subscribe to my YouTube channel, Ivy Shan. See you later. Bye. So, para po sa inyong kaalaman, nag-stay po yung asawa ko rito for 8 months. For 8 months bago niya kami kinuha. So, ito yung mga steps na ginawa niya para ma-prepare na kaming family pagdating namin dito. Ano yung mga steps na ginawa mo, Han? Una, siyempre, nirerentahan natin. Nirerentahan na Hanap for ka. family. Tapos, How much? pasok lang sa budget. Pinakamura. Mga 260 a week. Murang-mura na yun dito. Tapos, Which is nung 2022 pa. oo, tama. 2022 Kasi every year, pa. Mataas. tumataas yung renta ng how much? Depende. Sa atin, hindi naman tumas. Ganun pa rin. Hanggang next year expiration. Tapos, siyempre, walang gamit pag nilipat ka. Hindi fully furnished. Kasi mura nga. Magawin mo, How do? tingin ka sa Facebook Marketplace. Mga free doon. Yun, halos 50% ng gamit namin sa bahay, puro free. Mga basura ng mga tao. Grabe naman, basura naman. Huwag naman, di Mga naman. hindi na Second hand, ganon. Maayos naman, maayos naman. Ayos. Tapos, syempre, yung necessity dito, isa sa necessity is yung sasakyan nga. Okay. Tapos, Na second hand. Hanap siya. tapos ano pa ba pinaprepare ko? Yun nga, health card, health insurance, kasi visa holder pa. Mahirap pagka hindi PR dito. Tapos, para sa pagkakaalam nyo, yung visa ang visa namin is 482. Is sponsored siya ng employer niya, tapos kami yung dependent. Subsequent entrant ang tawag. Sa amin mga dependent. Dependents. Yun. What else, Han? Tapos, pinapare ko din yung Meron ka pa bang pinipare? Prepare. Yun na lahat eh, alam ko. hindi na siguro yun. Ano lang, mapapayo ko lang sa pagbili ng sasakyan. Huwag kayong bibili na huwag kayong magpa-finance. Kasi mahirap magbayad. At maaari, cash. May mga mura naman eh, mga gamit ko. Oo, kasi marketing strategy nila yan. Kunwari, ba yan, honey? Mababa yung down payment, pero sisingilin ka na mataas pagka installment na. Pag monthly, ayan. Kaya much better kung cash, kung kaya cash. What else? Tapos pagpipili ka ng lugar na Bahan. pagrerenta, dapat yung natanong-tanong nyo na sa mga trabaho nyo kung sino yung mga kalala nyo dito, yung mga Safe. medyo safe, kasi wala naman talagang safe na matatawag. Laging laging may nangyaring hindi maganda. Pero meron pa rin lugar na medyo safe, kasi iba yung dito, meron ding mga adik-adik. Kaya yun lang, kailangan aralin nyo yung lugar na Pupuntahan nyo yung mga kailangang i-avoid. Ayun. dito sa Australia. Dito sa Australia. Peaceful naman, pero pagka lumabas na yung mga adik-adik ng gabi, yun lang. Yun. Tapos minsan kapag aalis, laging o-open yung ilaw, kasi may times na nagbe-break in sila sa bahay pag walang tao, lalo na pagka high na high. Kailangan ng pera pang bili ng nila, drugs Ambisyo nila. Ambisyo. Yung kapitbahay namin, ayun, na looban kaya kami, napaparanoid na kami, naghahanap na kami ng Malilipatan. malilipatan na mas safe.
Kasi hindi naman namin alam na ganito pala. Pero tagal na rin nila dito 4 years. 4 years na sila nag-i-stay. Tsaka first time nilang malooban ng yun, manakawan as in, grabe. Nakakaba. kaya parang feeling ko, every time na aalis yung asawa ko, parang laging may tao sa labas, ganyan. Paranoid na. Baka may nag-i-spy, ganyan. Gosh. Kasi basag yung window nila sa likod, as in basaga. Grabe. Kasi that time, Sunday ng gabi yun. Sunday sila wala. Kasi nakausap namin sila eh. Diba? So, ayun. Kaya napaparanoid kami. Naghanap kami ng malilipatan na hopefully sana matanggap. Ayun. Saka iba pala dito pagka sa Pilipinas, pagka yung magre-renta ka, yung landlord yung naghahanap ng re-renta, dito hindi. Yung magre-renta ka, maghahanap talaga na kailangan pa i-approve para ka nag-a-apply ng trabaho. Yung landlord ang mamimili ng uupa sa kanya. Nagsisend ka pa ng application. Tapos pipiliin ka pa kung ikaw ba yung gusto niya na umupa, kung pasok ba sa standard niya, yung sahod mo, kung ilang kayong titira. Kung may pets ka ba, ganun ba. Tapos yung history ng renta mo, yun yung check niya. Tapos ito pa, para makatipid kami, hindi na kami pupunta ng barbershop. Bumili na lang kami ng razor, Han, para sa mga anak namin. Puro DIY dito, DIY. Puro DIY, do it yourself. Ayan, so kami na lang din naggugupit sa mga anak namin. Nag-haircut. Okay naman. Pwede na pagtsagaan. Ako, nag-aahit lang ako ng ulo ko kasi wala nang buhok. So, yun. Parang, you can be whatever you like. Pagka nandito ka, walang mang-judge sa'yo. As in, nung first time kong makakita ng nakabra lang, nasa grocery store, ayan. Maski nung, nasan tayo nun, honey? Sports recreational? Sa parang... parang inflatables yung mga bata. Tapos meron dong babae, nakabra lang din. Grabe. First time ang lola nyo makakita ng gano'n. So, yun. So, very normal lang sa kanila dito. Yun lang. So, ayun. Hindi talaga madali. Hindi talaga madali ang buhay. It takes a lot of courage to succeed in life. Ganun talaga. So, kung sa Pilipinas, graduate ka, ganyan. Ako, graduate ako. Bachelor's degree in Rizal Technological University. Hello sa mga taga-RTU dyan. Batch 2013. Kaway-kaway. Ayun, hindi ko rin nagamit yung pag-aralan ko kasi nga back from scratch talaga kami pagdating dito sa Australia. Ganun talaga. Kaya, ang layo din ng work ko sa pinag-aralan ko. Unless, mag-aral ka dito. Aral na naman, di ba? Sayang, time-consuming. May kailangan buhay ng tao. So, sorry, ganun ang mindset ko eh. Pero, ayun. So, if you have any suggestions or questions, just comment down below. Nasagutin ko yan. If you want to learn more about living here in Australia, just comment down below. Sasagutin ko yan. Tutulungan ko kayo. Based on hindi ako expert, pero based on my experience, sasagutin ko. Ayun. So, see you later! And wait for my next vlog about sa pag-grocery naman dito sa Australia, sa countryside ng New South Wales. Ayan. See you later! Bye-bye!